Sandra, alam mo ba nakalat na sa lungsod natin yung anak mong magnanakaw? Saad ng kanilang kapitbahay sa ina ni Mia. Aling Susan, hindi naman totoo yan eh. Anong hindi totoo, Sandra? Diyos ko, ninakawan yung kapitbahay natin ng pera. Bantayan mo nga yung anak mo. Alam ba yan ni Romeo, ha? Susan, ano ba? Tumahimik ka nga. At huwag na huwag mong babanggitin yung pangalan ni Romeo. At bakit hindi naman? Para naman di na magnakaw yung anak mo. Sayang naman. Mayaman pa naman yun. Susan, please lang. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ni Romeo, okay? At isa pa, kung nagnakaw man yung anak ko, babayaran ko na lang. Pero, hindi naman siguro nagnakaw yung anak ko. Huwag kang bulag, Sandra. Kung ako sa'yo, ibigay mo na lang kay Romeo yung anak mo si Mia. Nang sa ganon, may magandang kinabukasan naman. Kaysa andito yan sa'yo dito. Diyos ko, magiging magnanakaw. Nakakahiya talaga. Kababaeng tao pa naman. Sabing tumahimik ka na. Baka marinig ka pa ni Mia. Aba, hindi talaga ako tatahimik, Sandra. Dahil concerned ako sa anak mo. Dahil babae pa naman yan, walang kinabukasan. Matatanggap ko lang sana kung lalaki siya babae pa. Susan naman kung di ka lang sana tumakbo kay Romeo, di sana masaya ka ngayon sa buhay mo. Hindi ang magiging magnanakaw yung anak mo. Susan, tumahimik ka na nga dyan. Para kang sirang plaka. Marami pa akong kailangan gawin. At please lang, kung may concern ka para kay Mia, tumahimik ka na lang. Ano ko naman siya Ako nang magdidisiplina sa kanya at hindi ikaw. Pwes, ako na lang ang magsasabi kay Mia kung sino ang ama niya. Nang sa ganon, tumigil na yung pagnanakaw niya. Iyan kasi, di mo binabantayan yung anak mo. Sumasama sa mga kaibigan niya magnanakaw. Ayan, ngayon, magnanakaw na rin. Huwag na huwag mong subukang sabihin kay Mia yan, Susan. At bakit? Di pa niya alam kung nasan tunay niyang ama? Pwes, ako ang magsasabi, Sandra. Kawawa naman yung anak mo. Nagbibihis na mahirap. Meron namang mayaman na ama. Umalis ka na nga lang, Susan. Banta ni Sandra. Ngunit kadadating lang ni Mia at narinig niya ang huling sinabi ni Susan. Mayaman na ama? Tanong nito. Mia, anak, kanina ka pa ba? Ngayon lang. Teka nga, mama. Bakit nag-usap kayo ni Aling Susan tungkol sa mayaman na ama? Sinong mayaman na ama? Ay, yung anak ng kapatid ni Susan. Di ba, Susan? Sandra, malaki na yang si Mia. Kahit kailangan na niyang malaman ng totoo. Anong totoo, Aling Susan? Susan, pwede ba? Umalis ka na nga dito. Huwag ka nga nakikialam sa buhay ng ibang tao. Naiinis na saad ni Sandra. Teka nga, mama. Yung ama ko ba yung pinag-uusapan nyo? Sandra, maawa ka sa anak mo. Malaki na siya. Huwag mo namang hayaan na matulad siya sa kanyang mga kaibigan. Kung sa ganon, may paraan pa para guminhawa yung buhay niya. Suwestyon ni Susan at agad nang umalis. Teka nga, Aling Susan. Huwag mo na kayong umalis. Marami pa akong gustong itanong sa'yo. Pagpipigil ni Mia kay Aling Susan. Mia, kahit gustong-gusto kong sabihin sa'yo ang lahat, mga nalalaman ko, may respeto pa rin naman ako dyan sa mama mo. Kahit siya na lang yung tanongin mo. Siya lang yung may karapatang sabihin lahat sa'yo. Hindi ako. Sabihin pa akong chismosa. Pero Aling Susan, hindi naman sasabihin ni mama lahat sa akin. Ilang beses ko nang tinatanong siya. Wala akong maski isang sagot na nakuha mula sa kanya. Ay nako, di ko na problema yan, Mia. Basta, ang tanging maipapayo ko lang sa'yo ngayon, tanungin mo yung mama mo. Huwag mong pilitin. Saad ni Susan at agad nang umalis. Wala nang nagawa si Mia, kundi hayaan na lamang umalis si Aling Susan at agad naman siyang humarap sa kanyang ina. Mama, sabihin mo nga lahat sa akin. Asan ba talaga yung papa ko? Mia, sabing patay na At isa pa, bakit ba gusto mo siyang makilala? Wala naman siya paki sa atin, di ba?
Pati ang pamilya niya. Wala ring paki sa atin. Kaya bakit mo siya hinahanap? Mama naman, kahit na kailangan niyo lang big sabihin sa akin. Mia, nakita mo naman nun yung picture ng ama mo, di ba? Oo, pero iba yung larawan, Mama. At isa pa, kung patay na yung ama ko, hindi sana may puntod siya. Ayan, pero wala kayong masabi. Ang sabihin niyo lang kasi, ayaw niyo na makilala ko siya. At bakit nga ba? Mia, huwag kang matigas ang ulo ha. Man naman, hindi ako magtatanong nito sa'yo kung di dahil kay Aling Susan. At isa pa, bakit ba ang dami yung nililihim sa akin? Mia, anak, makinig ka sa akin, okay? Patay na ang papa mo. At isa pa, please anak, huwag na huwag mo nga babanggitin sa akin yung mga bagay na yan. Dahil sa pinapamukha mo sa akin na hindi ako sapat para sa'yo, anak. Kaya sana naman, naiintindihan mo rin ako. Sapat naman sigurong kilala mo yung ama mo sa larawan, di ba? Kaya't kung mahal mo ako, makinig ka lang sa akin. Huwag na huwag mong papansinin yung mga sinasabi ni Susan. Manaman, ilang taon ko na kayong iniintindi. Kaya sana naman intindihin niyo rin ako. Mia, bakit man tigas-tigas ng ulo mo? O ayan, lumalabas na yung mga impluwensya ng mga kaibigan mo sa'yo. Ma, huwag mong ibahin yung usapan. Mia, hindi ko iniiba ang usapan. Alam mo ba na nadadamay ako sa mga kalokohang ginagawa mo, ha? Akala mo ba hindi ko alam yung mga pagnanakaw na ginagawa mo? Kasama yung mga kaibigan mo. Yan ka na naman, Ma. Ang galing-galing mo talagang mag-iba ng usapan. Mia, hindi ko iniiba ang usapan. Eh kung di nyo iniiba, eh di sana sinabi nyo sa akin yung totoo. Sakay tagal-tagal kong pananahimik tungkol sa ama ko. Ngayon pa nga lang uli ako nagtatanong. At isa pa, kontento naman ako sa'yo. Pero alam mo naman, naghahanap pa rin ako ng kalinga ng isang ama. Mia anak, makinig ka naman sa akin no. Mama naman, nakikinig naman ako sa'yo palagi ah. Sana naman, makinig naman kayo sa akin ngayon lang. Pamimilit ni Mia, kaya't napabuntong hininga na lamang ang kanyang ina. Ay nako, ang tigas-tigas nga talaga ng ulo mo, Mia. Pues, sasagutin ko lang lahat ng mga katanungan mo. Kapag wala na akong maririnig ng mga issue mula sa'yo at sa mga pagnanakaw na ginagawa niyo ng mga kaibigan mo. O diba, may kapalit? Huwag na huwag mo akong aasahan na gagawin ko yan. Dahil ilang beses ko na yung ginawa. At napakatalino nyo, Nay. Kaya hindi ko na kailangan gawin yung mga inuutos nyo na yan. Mia, hindi kita pinalaking magnanakaw. Kaya sana naman, tigilan mo na yung ginagawa mong yan. Dahil kapag kayo nahuli, alam ko naman, sa akin ka na naman lalapit. Ewan ko sa'yo, Ma. Huwag mo akong sisihin kung bakit nagkaganito ako. Kayo yung dahilan kung bakit ako nagkaganito. Questionin niyo yung sarili niyo kung bakit may anak kayong ganito. Saad ni Mia at agad nang umalis na bad trip sa kanyang ina. O saan ka na naman pupunta, Mia? Sigaw ng kanyang ina nang umalis na siya. Sa lugar na wala ka at malayo sa'yo. Sigaw naman ni Mia, kaya't napabuntong hininga na lamang ang kanyang ina. Agad namang pumunta si Mia sa kanyang mga kaibigan na bad trip. Bakit ang kulit ng noo mo, Miyang? Anong nangyari? Nag-away na naman kayo ng mama mo? As usual, palagi naman ganito eh. Pero iba talaga ngayon. Buisit na buisit ako. May racket ba tayo? Meron naman. Kaya lang parang delikado eh. Bakit naman delikado? Eh kasi, yung target natin, mayamang negosyante. At sa araw-araw na pag-espiya namin, marami tong pera. Oh, anong nakakatakot dyan? Eh, ang nakakatakot dyan, Mia, pinapark niya yung kotse niya sa maraming tao. Kaya malabong makapasok tayo sa kotse niya. Akong bahala. Tara. Mia, ibang pakaramdam ko ngayon eh.
Parang may ibang mangyayari. Pagpipigil ng kanyang mga kaibigan sa kanya. Sus! Ano ka ba? Hinala mo lang yan. Sabi nga nila, maraming namamatay sa maling akala. Kaya ako nang bahala. Alam mo naman, para akong pusa, may siyam na buhay, mahirap mamatay. Natatawa pang saad niya. Kung bahala ah. Oo nga, ako na ang kaya. Ano, saan ba? Tanong ni Nia, kaya't agad naman silang pumwesto sa kanilang nanakawan na nasabing negosyante. Agad naman itong umalis, kaya't dali-daling pumunta na si Nia sa kotse nito. At swerte, dahil hindi nito nailak ang pinto. Sa paghahalungkat, ay namataan niya ang wallet na naiwan nito sa kotse. Agad niyang dinampot. At sa pagbukas niya sa pitaka nito, ay laking gulat niya sa kanyang nakita. Nia! Tayo na! Andiyan na yung may-ari oh! Sigaw sa kanya ng kanyang kaibigan. Hindi ako alis dito. May kailangan ako malaman. Ano ba yan, Mia? Akin na nga lang ang perang yan. Saad ng kanyang kaibigan at agad na kinuha ang pera at iniwan ni Mia ang pitaka nito na may larawan ng kanyang ina. At kasama nito, ang lalaking may-ari ng sasakyan. Sino ka? Anong ginagawa mo sa kotse ko? Magnanakaw ka, no? Gulat na sabi ng lalaki. Sa pagbalik niya sa kanyang kotse, nang malamang naiwan niya ang kanyang wallet at makitang nakabukas ang pinto. Ikaw, sino ka? Sagot ni Nia, sabay pakita niya sa larawan. Bakit nasa iyan? Magnanakaw ka, no? Hindi ako magnanakaw. At isa pa, sabihin mo nga sa akin, sino ka? Bakit kasama mo sa larawan na yun ng mama ko? Sigaw pabalik ni Nia. Ha? Anong mama? Yang kasama mo sa picture ng babae. Mama ko yan. Bakit kayo magkasama? Teka nga, bakit mo kilala si Sandra? At anong mama? Anak ka ni Sandra? At bakit nasa iyo to? Sunod-sunod na tanong ng lalaki habang gulat na gulat. Nakita ko yan dito sa gilid ng kotse mo. At hindi ako magnanakaw. Dahil kung magnanakaw ako, hindi na kita hinintay. Para tanungin sa'yo kung sino ka. At tama ang pagkakarinig mo. Anak ako ni Sandra. Ang babaeng kasama mo sa larawan. Anak ka ni Sandra? Ibig sabihin, anak kita? Pero bakit sinabi niya sa akin na kunan siya? At namatay ang anak namin? Nasaan ang mama mo? Gusto ko siyang makausap. Teka. Asawa mo yung mama ko? Hindi ko siya asawa. Girlfriend ko siya noon. At papakasalan ko na sana siya. Pero bigla na lamang siyang nawala. Kasama ang pinagbubuntis niya na anak ko. Tapos ngayon, sabi mo, anak ka niya? Ibig sabihin, anak kita? Naguguluhan na tanong ng lalaki. Grabe, apakasinungaling talaga ni mama. Tara na nga, mag-uusap kayo. Yung totoo hindi ko rin alam. Sabi niya kasi sa akin, patay na yung tatay ko eh. Pero, may larawan din ganyan si mama sa wallet niya. Talaga? Diyos ko, ang tagal ko na kayong hinahanap. Tara na iha. Nang sa ganon, ay malaman na rin natin ang katotohanan. Suwestyon ng matandang lalaki. Agad naman silang pumunta sa bahay nila at laking gulat ng kanyang ina at napaamin na rin ito sa wakas. Iya, patawarin mo ko anak. Sinabi ko lang naman yun eh. Dahil ayaw kong kunin kanya sa akin. Naiiyak na saad ng kanyang ina. Roberto, sana mapatawad mo rin ako. Dagdag pa nito. Sandra, huwag kang mag-alala. Pinatawad na kita mula noon. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon. Dahil nagkatagpo ding muli ang mga landas natin. At sana naman ngayon, buuin na natin ang ating pamilyang hindi na buo noon. Hindi pa naman huli ang lahat, di ba? Suwestyon ni Roberto.
agad namang napatango na lamang ang ina ni Mia. Dahil doon, ay imbis na pagnanakaw, ay iba na ang kinabibisihan ni Mia. Naging busy na siya sa pag-aaral, nang sa ganon, ay makatulong siya sa kanyang amang negosyante. Maging ang kanilang kapitbahay ay gulat na gulat sa kanilang nalaman.